Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Update ko kayo guys doon sa aking annulment. Yung annulment guys na pre-process ko, dumaan ako sa mga maraming procedure na shinare ko sa ibang mga YouTube ko. Kung gusto nyong i-follow yung aking channel, mag-subscribe lang kayo sa aking mga video, sa aking channel para kayo ay ma-updates kung ano yung mga naranasan ko, ano yung mga procedure na ginawa ko para kayo ay meron kayong idea, meron kayong pattern kung paano kayo mag-apply ng annulment dito sa Pilipinas. Anyways guys, nung time na natapos na ako sa psychologist, kasi yun yung unang procedure na ginawa ko, inutusan ako ng aking lawyer sa psychologist, and then in-interview ako and all. Meron na akong court hearing after yon na-schedule ako ng court hearing. Pero nag-antay pa ako guys, hindi agad-agad. Yung mga first na court hearing ko, present ako ng lawyer. So every time na i-present ka ng lawyer, dapat meron kang, alam mo yung mga details ng yung application ng annulment, ano yung mga information mo, mga dates, mga places kung saan mo nakilala yung ex-husband mo, alam mo yung petsa, alam mo kung paano kayo nagkakilala. Dapat mare-recall mo guys. So every time na meron kang court hearing na isasama ka ng lawyer, kasi yung ibang court hearing ko guys, hindi ako kailangan. Pero may mga times na may court hearing ako na lawyer lang yung pumupunta kasi hindi naman nila ako kailangan. But anyways guys, yung pag-a-apply ng pagkakaroon ng court hearing, binabayaran ko yun every court hearing, whether pupunta ako o hindi. Kasi usually lawyer lang yung pumupunta. And then kailangan din ako, may mga court hearing na i-present ako, and then afterwards puro lawyer lang pumupunta. So, kailangan guys, pag present ka doon or kinailangan ka, alam mo yung mga information na nilagay mo or mga sinabi mo sa psychologist nung in-interview ka ng iyong psychologist. Kasi guys, bago ka magkaroon ng court hearing schedules, kasi may mga sunod-sunod na schedules yan, magkakaroon ka muna ng interview sa psychologist kasi yun yung unang ipapagawa sa iyo ng lawyer pag umapply ka ng annulment. Once na nag-sign ka na ng application ng annulment, nagbayad ka na, nag-sign ka na ng contract for your application sa yung lawyer, then they will bring you to your psychologist, and then afterwards i-present ka na sa court. And then, sunod-sunod na yung mga court hearing mo kung may mga schedule. So, sa iba guys, meron ako dati, napopostpone ako kasi during pandemic, yun nga, may mga rules and regulation. So, meron pa one time na nag-online ako for my court hearing, and then yung lawyer, and then yung judge. Meron akong pangyayaring ganun noon. So, medyo nagtagal yung sa akin kasi naabutan ako ng pandemic. So, during pandemic, yung mga court hearings ko na-move, and then, yung iba dati, hindi pa nila inaalaw sa court na pupunta, kaya nare-reschedule siya noon. But, yung court hearing na yon, sunod-sunod siya guys, yun na yung procedure after ng psychologist, court hearing na yung sunod-sunod. So, may mga details yan na ibibigay sa inyo ang lawyer kung ano yung mga sunod-sunod na gagawin mo, and then, but then, yung court hearing talaga, yun na yung pinaka-highlights ng iyong application. Kasi doon na iikot yung application ng annulment mo. Doon na titingnan ng judge, doon na i-present ng lawyer, kung ano yung mga details mo. At the same time, kung ano yung mga documents na kinakailangan ng judge at ng court. Yun guys. And then after that, mag-aantay ka. May mga procedure guys na ganun ang procedure kahit sa iba. Yung iba mas mabilis lang, yung iba mas mabagal. Pero yun yung pattern niya. From application of annulment, and then psychologist, and then mga court hearing na nasunod-sunod na mga schedule, doon na umiikot. And then afterwards, mag-aantay ka na kung ano yung sasabihin ng lawyer, whatever na result ng iyong annulment. So, yun guys, ganun lang siya yung procedure, yung pinaka-procedure niya.
pero hindi siya kadalian kasi may mga documents na kinakailangan. Depende yan guys sa kung ano yung in-apply mo bilang isang applicant ng annulment dito sa Pilipinas. So yun lang guys, court hearing, kailangan guys updated ka sa kung ano yung mga dinitalye mo doon sa psychologist. Yun yung pinaka-i-remind ko sa inyo guys. Dapat kung ano yung i-present mo doon sa psychologist, ano yung mga history na sinabi mo. Kailangan guys, may copy ka din noon. Kailangan meron kang kabisado mo lahat yung mga sinabi mo doon. Kasi doon pagdating sa court hearing, pag ikaw present, tatanungin ka later on doon ng judge, when, where, lahat guys, paano kayo nagkakilala, paano nabuo yung pagmamahalan nyo bago kayo nagpakasal. Yung mga yun guys, kailangan kabisado ninyo yun. So, meron din kayong mga testigo mamaya na i-represent, depende yan sa, usually dalawa guys, yung yung i-represent ng lawyer ninyo. So, don't forget to review yung kung ano yung idinitalye nyo doon sa psychologist. Yun lang guys, and I hope mag-update pa ako sa ibang video ko, but I hope guys na mag-subscribe kayo sa video ko para may share ko sa inyo yung ibang mga kaalaman ko sa aking application ng annulment. Thank you guys, and I'll see you again. Bye!